Magandang araw mga kaibigan. Ito medyo malungkot o nakakabahalang balita ang pag-usapan natin. Dito sa post ng Inquirer.net 1 hour ago, tungkol ito sa ministro ng Iglesia ni Cristo na inaresto ng mga pulis sa New York City, USA. So, basahin ko Filipino-American Iglesia ni Cristo minister Glennon Payabyab was arrested in Springville, Staten Island, so New York ito, on April 3, but was released less than 24 hours later, raising fears within the community. So, ano bang dahilan? Bakit siya inaresto? At ito, may video pa. So, ipalabas ko muna yung video May video. Parang naka-set up na yung mag-video sa kanya eh. Ang nag-video sa kanya isang civilian. Siguro yung nagreklamo. Sandali, saan na yung video? Wala, hinahanap ko lang yung video. Merong video dito kanina. Uy, ba't nawala? Ito. Yan. Okay? No, I'm not. I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting the 12-year-old girl, you piece of shit. Right, you have anything on you that ain't cool? May binabanggit na 12-year-old girl. Parang itong ministro nag-text doon sa 12-year-old girl. I don't know kung anong laman ng text. At yun na, inaresto na po siya. Church of Christ. Christ that I know is going to send the Arabic straight to hell. No. Yeah. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect us. So, ang kumukuha ng video, mga civilians. Siguro yung mga nagreklamo. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit. And you're a predator. Yung dalawa lang ang pulis. Yan, naka-civilian, mga pulis. Look across the parking lot. No, right where the double parks. Get to the back of the truck right now. One. Right here. I got it. I got all your stuff. Don't worry. Good call. Hey, Glenn. Glenn, you got anything you want to say? You're a man of Christ. You're a man of Christ, Glenn. You have anything you want to say? You don't want to say anything, Glenn? Glenn, guess what? You're going all over social media. Look. Yan, civilian yun, All over social media, Glenn. You're an evil predator. You work for Christ. You're going straight to hell, Glenn. Remember this name. Protect our children. Tell all
all your pedophile friends about us. Good to see you again. Hey, Glenn. Say good night. Okay, so wag muna tayong humusga, hindi naka-detalye kung ano ba yung laman ng text. Kasi yun lang nakalagay dito. Dahil lang daw sa pag-text niya sa isang 12-year-old girl. So, inaresto. So, ako, personal opinion ko lang ito, experience na ang Iglesia ni Cristo, hindi nila kinokondon yung mga ganyan. So, wag nating husgahan ang buong organisasyon. So, hintayin natin yung iba pang detalye kung bakit nagkaganyan. Ulitin ko, mataas ang respeto ko sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman perfect na religious group ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga, kung may mga hindi sumusunod sa turo ng church o ang salita ng Diyos, tinitiwalag nila. So kahit ministro, hindi rin sila ligtas sa mga ganyang pagkakamali. Kaya lang, yun na nga, huwag nating idamay ang buong Iglesia ni Cristo dahil napakalaking grupo ito. Marami akong kaibigan, mga kamag-anak, na miyembro ng Iglesia ni Cristo, and to my experience, mga mga law-abiding, God-fearing citizens ang Iglesia ni Cristo. So, sana hindi ito hahantong sa nangyari sa KOJC, alam nyo naman, Pastor Kibuloy, yun, nakasuhan na, KOJC, patong-patong na rin mga nagsuporta sa Duterte. Sana hindi ganyan. I hope this is an isolated case. So, sa mga kapatiran na Iglesia ni Cristo, ulitin ko, personal opinion ko lang ito is mataas ang respeto ko sa inyo. So, panawagan is huwag nating idamay ang buong religious organization. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Sa Sitio Garden o among bisitahon si Ante sa iyang balay. Ayo, Ante! Oh, dayon sa balay. Oo, may hapon. Oo, may hapon, Ante. Dayon ko. Oo. Ang among balay, nga buslot na ni. Bolslot kaayo inyong balay. Oh, tanawa na. Bisa gapang na gani ko nga panalanginan ko unta og kwarta. Oo, Kaya kung ipalit og sina wala mang gyud. wala kay ipalit nga kwarta. Oo, so luag na gid kaayo ang bolsot sa inyong balay, Ante. Diha. Di na mo pakalungag. Oo. So, mag-unsa man og maglungag mo? Ay din hina sa Salog ninyo. naghimo na lang ni isa ka abuhan. So, lata na gid kaayo ang ilang yero. Pero gyapon pagandam na gid ka diha. Oo, mag-andam lang ko din ani. Kay mabulasot na gid ko ani. Kay mo na ni ang ilang balay. Sa ilang kalisod ilang Ante, dili na sila kalungag. Kay ang unsaon man nila ani nga paglungag nga Ingon ko nga ang bana. ilang yero guba na gid kaayo. Importante lang nga hindo lang medyo ang salog. Oo, lagi. So, mo na ni ang ilang kusina, Minti ba ako gakabisita mo na ni ang ilang balay. Ang tubig nga nasalod sa ilang atop. Mo na ni siya. So, ang kuan yun sa ilang ero, Gakakita na lang. makita na magid ang langit. Nalamat
gid ko. Moabot ang panalangin. O garon ante nga nakita naman gyud nga ang inyong balay nga ingani na gyud, manguha na mo ante og kahoy. Kay matagaan na mo og sin. Ante unsa imong ika-istorya nga matagaan na mo og sin og lansang pako Plincent? Salamat gid sa Ginoo. Kung matagan mi, manguha gid mi daan og talig kahoy. Oo, mag-prepare ra gyud mo. Pero na mi daan kay aron sayon ra dayon itaog. Sayon ra dayon ninyo itaod. Mm. Labi na nga nagantos mo ani inyong payag. Gantos na gid mi. Oo. Sa kung maabot ni ang panalangin, pasalamat gid ko sa Ginoo ba. So kung maabot na ang panalangin, so pasalamat gid ko sa Ginoo na makaabot gid na kay tanawa gid ang among balay. Na grabe na gid kaayo ga ulanan kun dagan na ulan. Na magdagan-dagan na mi didto sa dili nagaulanan. Kun kuan dagan na ang ulan. Sa kun maabot na salamat. Mudagan na mog silingan kung kanang maulan na. Mudagan niya gid mi. So sige ante, salamat. Salamat ante.